What's up guys? Doshi Binchi here. Meron ulit tayo na i-unbox na item from SEC. Yes guys, may i-unbox ulit tayo na item. Actually, first time ko lang makakagamit nito. Mahawakan personal. Ito ang klaseng top box for my Honda CB150X. Ayan guys, meron tayong box dito. Ang laman nito is 28 liters na SEC Hexalite top box. Hexalite, ito yung hard plastic top box nila. And 28 liters yung binili natin. Kasi may mga nag-suggest din sa akin nung na-reveal ko si Sena. Bagay daw yung mga maliliit lang na top box. Kasi nakakabit ngayon kay Sena is 45 liters na alloy. Ngayon, bumili ako ng 28 liters. At the same time, mura lang din kasi. Matagal na ako naghahanap 28 liters na top box. Mga second hand, ganyan. Ito, brand new. Tapos, nakuha ko lang siya ng 2.5. Oo, di ba? Hindi na masama. So, ganoon pa man. Ayan, unbox lang natin to. May kamigatan lang siya. So ito guys, ayan, Hexalite SEC. Nakakalaga nga pala ito ng 3.5. Ayan guys, 3.5 yung price niya. Tapos nakuha ko lang siya ng 2.5. O, nakamenos tayo ng 1,000. Tutusin. Plus yung shipping fee. Nasa magkano rin ang shipping fee na ito. Dito pa sa Bicol dinala. Galing pa to ng Manila. Di na masama, di ba? Anyway, unbox natin. Tingnan natin kung ano naman nito. Ito yung box niya guys. Ayan. 28 liters na Hexalite. Uy, meron siyang ganito. Ididikit pa natin yan. Ayan, may bulsa rin. May zipper din dito. Paglagay ng documents. Tapos meron siyang parang garter. Dalawang susi. Ayan, para in case na mawala yung isang susi. At least may backup. Tapos yung base plate niya. May kasama na rin mga brackets and mga washers. Alam ko may tools na rin to eh. Oo, meron na. Meron ng Allen wrench. Reflectorized sticker. Ito yung overall box. And mas maliit siya compared dun sa 45 liters ko. Ay, meron na rin pala siyang backrest, no? Ayan. Tapos ito yung mismong kabitan. Kasi ito yung dito mo siya ilalak. So, mamaya ikabit natin to sa ating Honda CB150X. Then, tignan natin kung kamusta siya, ano yung tsura niya. And mas pinili ko kasi ang hard plastic compare sa alloy. Gawa na mas magaan kasi siya. Subtle lang yung itsura, hindi masyadong malaki tignan compare sa 45 liters. So yun, mamaya, sabit natin to. 5 minutes later. So yun guys, for reference, ito yung 45 liters na nakakabit ngayon kay Sena. Ayan, ito naman yung 28 liters. Ngayon, hindi ko muna ikakabit yung mismong kabitan ng top box. Pwede ko mapakita sa inyo yung parang reference lang kung kamusta yung itsura nung top box kapag nakakabit na siya. So yun guys, basically yan yung itsura niya, di ba? Parang ano, mas bagay nga kung tutusin na 28 liters lang yung top box na nakakabit. Although hindi pa yan yung pinaka mismong kabitan niya. Ginawa ko lang yan for reference para kahit paano magkaroon tayo ng idea kung itsura niya. So yan guys, yung SEC Hexalite top box na subtle lang ang itsura, hindi ganun ka OA para sa akin, di ba? Bagay na bagay sa CBX na 28 liters lang yung laki ng top box. 2 weeks later. Nagising ko na yung top box dito guys. For reference, ito yung laman ng top box. Ayan, yung kapote para sa sapatos, kapote ko, tools, bag, and then additional bag with damit, and then power bank. Ngayon, bakit ko pinapakita sa inyo? Kasi bago siya matanggal, nandito kasi sa ilalim yung pinakalock niya. Bago natin siya matanggal. Yan lang yung medyo hassle dito sa hard plastic na top box. Kasi parang tatanggalin mo muna mga laman para ma-access yung tanggalan niya. Ayun, napapansin ko kasi nagalaw-galaw to. Sa mga naka-Hexalite, ganito rin ba yung ano nyo? Top box nyo, magalaw? O sa akin lang? Pero try ko na rin anuhin, higpitan, just to be sure, bago matanggal din tong base plate na to.
Kaya mo munang i-screw. Ngayon, tatry kong higpitan tong mga Allen wrench. Kasi baka yan yung isang reason kung bakit luwag. Ito lang yung medyo hassle dito sa top box na to. Tanggalin mo muna yung laman bago mo ma-access yung mga ibang parts. Medyo maluwag nga. Kaya siguro nagalaw. Medyo siya. Tumino-tino siya kahit pa paano. So, yan lang yung nakikita kong hassle sa mga hard plastic na top box. Kailangan mo muna siyang tanggalin yung mga laman. Kung marami kang laman, ganyan ang mangyayari bago mo ma-access or bago mo matanggal yung pinaka top box. Ngayon, di ko sure kung maluwag lang ba talaga or sadyang mabigat din yung laman na itong top box natin kaya maalog. Tingnan muna natin, observe muna natin. Kasi kung maalog pa rin at naigpitan na natin yung mga spacer at washer, sabihin lang yan, masyado mabigat yung laman ng ating top box. So napapansin ko, maalog pa rin siya guys. Siguro may kabigatan din naman talaga yung laman ng ating top box dahil sa tools. Yung tools na nakalagay ngayon dyan. Pero let me know sa mga Hexalite user dyan, ganito rin ba top box nyo kapag marami nakalagay or may mga mabibigat na nakalagay? Maalog din ba? O sa akin lang dahil nasa installation to. Or kahit hindi itong Hexalite, kahit yung mga hard plastic, any type ng hard plastic na top box, ganito rin ba sa inyo? Or secure na secure? 4 to 6 more days later. So ito na pala guys, yung aking honest review with this SEC Hexalite hard plastic na top box. Honest review kasi nagamit ko na rin siya kung saan saang lugar. Nabiyahe ko na siya ng Bicol to Cavite, nag-ride pa kami ng Malagon D-Point na kung saan may nadaanan ako na malubak-lubak. I guess yun na yung pinaka masasabi kong endurance test for this SEC na top box. Kasi mga nadaanan ko is iba't ibang uri ng kalsada. Na stress test na natin etong top box na to. Ganun pa man guys, ang masasabi ko with this top box for its price, na nabili ko nga siya ng 2.5, okay na rin, sulit na rin kasi matibay naman yung box, tapos mukha naman talagang premium quality yung itsura, and then functional, nalalagay ko naman yung mga gamit ko, wala ring leak akong naranasan, tas magaan din tong top box na to compared sa 45 liters alloy box na mga nagamit ko. So yan yung nakikita ko mga positive points na itong SEC Hexalite na top box: price, durability, usability, and performance. May mga ilan lang din ako masasabing possible nyo rin may experience with this top box. Una dyan, para sa akin lang naman is medyo hassle siya kung sakaling gusto nyong tanggalin etong top box na to. Tulad nga ng panood nyo sa video, kailangan ko pang tanggalin lahat ng laman na itong top box na to bago ko ma-access yung pinaka higpitan ng top box na to, which is ito. So kailangan ko pa siyang tanggalin, nasa ilalim kasi. Compare sa mga alloy box or yung mga box na nandito na lang yung lock, hindi mo na kailangan tanggalin yung mismong laman para lang ma-access o matanggal yung mismong top box. Isa yun sa masasabi kong for me medyo hassle. Pangalawa, maano pa rin talaga siya, maalog. Even though na walang laman yung top box na to, maalog pa rin. Sa ngayon, medyo mahina yung alog niya, pero pag umandar na, mapapansin nyo, magalaw siya. Hindi siya ganun ka-stable or sadyang dahil lang sa installation ko. Kasi sa alloy box na mga nagamit ko, since ang lock niya is nandito sa ilalim, hindi siya ganun kalog compare dito. Yung alog niya, hindi naman yung tipong talaga matatanggal yung top box. Siguro maninibago lang kayo, especially kung matagal kayong gumamit ng alloy box. Kaya kung hindi kayo sanay na maalog yung top box nyo, baka maging concern kayo. Pero like I've said, hindi naman natanggal yung top box na to, secured na secured pa rin kahit na dinaan ko sa lubak, dinaan ko sa maraming klase ng kalsada. Even though na maalog siya, secured pa rin naman etong top box na to. Yan lang naman yung mga masasabi ko sa SEC Hexalite hard plastic top box. Sulit na rin talaga siya, tapos functional. Ang isa pa nagustuhan ko, since magaan, hindi siya nakaka-compromise sa handling ng motorcycle. Kasi may mga nagamit na akong mabibigat na top box, specifically mga alloy. May mga times na nakaka-compromise siya ng handling
especially during cornering. Kaya madalas kapag may parang short ride lang ako, marilaki ride, kaibihang ride yan, tinatanggal ko pa yung alloy box para lang hindi makompromise yung handling ng motorcycle ko. Eto, ever since na kinabit ko yung top box na yan, hindi ko na tinanggal kasi nga hindi naman nakaka-compromise sa handling. And then syempre, dagdag forma rin kasi yun nga, 28 liters lang, subtle lang yung tsura, tapos hindi nakaka-apekto sa handling. Functional pag may mga gusto akong bilhin. Kaya okay na okay sa akin yung top box na yan. So, ayan guys, Sect Hexalike, honest review ko with this motorcycle top box. Dinamin ko lang, hindi po ako sponsored ng SEC. Binili ko yan ng sa aking sariling pera. Sulit na rin siya for its price na 2.5. So I guess, dito ko natapos yung vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.